Una, ang tunay na Bible scholar po ay knowledgeable sa biblical languages. Nakakabasa ng tama ng Hebrew at ng Greek. Nakakaunawa ng grammar at ng syntax nito. Nakakapag-perform ng proper exegesis at may idea sa textual criticism. Hindi po kailanman ito nagawa ni Soriano at wala pong maipapakitang videos ang mga followers niya na nagawa ito ng kanilang tagapagturo. Pangalawa, may PhD ang mga Bible scholars. Si Brother Eli Soriano ay wala po nito. Pangatlo, ang mga Bible scholars po ay tumitingin sa historical context at wala pong matinong scholar ng Biblia ang gumagawa ng word idea fallacy o naghahanap ng letra por letra sa Biblia at gumagamit ng proof texting. Sa halip ay kinokorek po ito ng tunay na Bible scholar. Pangalawa, ang tunay na Bible scholar po ay may PhD. Hindi po natin hinahamak ang pagkatao ni Brother Eli, pero ang totoong requirement po ng isang tunay na Bible scholar ay may PhD. Ito po ang sinabi ng isang renowned na Bible scholar na si Dr. John Collins. There are many ways of doing that, and to some degree, the measurement is subjective. Normally, you need to get a PhD in the subject. That is the standard measurement. Ang isa sa mga videos ni Brother Eli ay makapagpapatotoo na hindi siya pwedeng maging Bible scholar. Ito, panoorin po natin. Kaya ako nagsasaliksik, kahit po ako walang pinag-aralan, pati Grego pinapakialaman ko, pati Ebraiko pinapakialaman ko. Humahanap ako ng mga diksyonaryo para maintindihan ko. Kasi yun nga ang nakasulat sa Grego. Bakit pag itin-translate sa ibang wika, pinapalitan? Napanood po natin ang video at sa video po ni Brother Eli ay aminado siya na wala siyang pinag-aralan. Diyan pa lang ay kasalungat na po yun ang sinabi po ni Dr. Collins na kailangan meron kang PhD in the subject. Pangalawa, pinapakialamanan niya ang Hebrew at ang Greek at gumagamit siya ng mga diksyonaryo. Alam po natin na ang tinutukoy po ni Brother Eli ay ang Hebrew at ang Greek lexicon. Pero hindi po yan sapat para malaman po natin ang biblical languages dahil maraming bagay po ang hindi kayang paliwanag ng paggamit ng lexicon lamang at hindi nakikita sa paggamit ng lexicon lamang, kundi dapat alam mo talaga ang syntax at ang grammar nito. Pangatlo, ang tunay na Bible scholar po ay tinitignan ang historical context ng mga talata. What makes a biblical scholar? Biblical scholars usually try to interpret a particular text within its original historical context and use whatever information is available to reconstruct that setting. Historical criticism aims to determine the provenance, authorship, and process by which ancient texts were composed. Itong ginagawa ng mga followers ni Brother Eli Soriano na paggamit ng mga talata na hindi naman alam ang historical context ay natutunan din sa kanya. Kasi kung tunay na Bible scholar itong si Brother Eli ay ituturo niya ang historical context nito sa kanila. Kagaya na lamang itong madalas na mag-comment sa ating page na paboritong-paborito niya gamitin ang laban sa atin ng 1 Timothy 2 verse 12 na para patunay na si Apostol Pablo ay nagpapatunay na ang lahat ng babae hanggang sa panahon natin ngayon ay hindi pwedeng magturo. Hindi man lang niya inalam ang historical context ng sabing talata. Ang ginagawa kasi nila ay puro copy and paste ng mga talata, proof texting, na basta may pakita lang sila mga talata, ay pakiramdam nila ay tama na sila kahit hindi man lang nila inaalam ang historical context nito. Ang mga tunay na Bible scholar po ay hindi mag-i-interpret ng 1 Timothy 2 verse 12 bilang patunay na ang lahat ng babae ay hindi pwedeng magturo sa mga lalaki dahil alam po ng mga Bible scholars ang historical context ng nasabing talata. Ang isa sa mga leading New Testament scholars sa panahon natin ngayon na si Dr. Craig S. Keener ay nagbigay ng komento kung bakit sinabi ni Apostol Pablo ang nasabing mensahe. Paul's letters to Timothy in Ephesus provide us a glimpse of the situation. False teachers, 1 Timothy 1:6-7, 1 Timothy 1:19-20, 1 Timothy 6:3-5, and 2 Timothy 2 verse 17 were misleading the women, 2 Timothy 3:6-7, who were the most susceptible to false teaching only because they had been granted the least education.
This behavior was bound to bring reproach on the church from a hostile society already convinced that Christians subverted the traditional roles of women and slaves. So again, Paul provides a short-range solution, do not teach, under the present circumstances, and a long-range solution, let them learn. 1 Timothy 2:11. Today we read, learn in silence, and think the emphasis lies on silence, that these women are to learn quietly and submissively, may reflect their witness within society. These were characteristics normally expected of women, but ancient culture expected all beginning students, unlike advanced students, to learn silently. For that matter, the same word for silence here is applied to all Christians in the context, chapter 2, verse 2. Paul specifically addresses this matter to women for the same reason he addresses the admonition to stop disputing to the men, chapter 2, verse 8. They are the groups involved in the Ephesian churches. Again, it appears that Paul's long-range plan is to liberate, not subordinate, women's ministry. The issue here is not gender, but learning God's word. Well, para po sa view ng mga followers ni Brother Eli Soriano, siya ay isang Bible scholar dahil memoryado ni Soriano ang mga talata sa Biblia. Gumagamit siya ng interlinear Bible at mga diksyonaryo. At sumasagot siya sa mga tanong. Yan po ang view ng mga followers ni Brother Eli Soriano, pero hindi po yan ang view ng mga taong may idea at nakakaalam tungkol sa tunay na Bible scholars. Nagbigay na po tayo ng at least 3 patunay. Una, ang tunay na Bible scholar po ay knowledgeable sa biblical languages. Nakakabasa ng tama ng Hebrew at ng Greek. Nakakaunawa ng grammar at ng syntax nito. Nakakapag-perform ng proper exegesis at may idea sa textual criticism. Hindi po kailanman ito nagawa ni Soriano at wala pong maipapakitang videos ang mga followers niya na nagawa ito ng kanilang tagapagturo. Pangalawa, may PhD ang mga Bible scholars. Si Brother Eli Soriano ay wala po nito. Pangatlo, ang mga Bible scholars po ay tumitingin sa historical context at wala pong matinong scholar ng Biblia ang gumagawa ng word idea fallacy o naghahanap ng letra por letra sa Biblia at gumagamit ng proof texting. Sa halip ay kinokorek po ito ng tunay na Bible scholar. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sa Christian po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.